ay nanatiling matalas, handang sumugod kung may magtangkang lumapit. Ngunit sa loob-loob niya ay labis siyang nag-aalala. Ang taong iyon ay lubhang mahiwaga, at ang eksperto sa kanyang tabi ay tila hindi niya kayang talunin. Nilingon ni Zhu Qin si Xiao Changfeng. Kung ang sitwasyon ay lumala, ang kalipunan ng musikang Qin ang labis na maaapektuhan. Kung hindi lamang sana sa walang kwentang kalokohan ng walang silbing lalaking iyon, hindi sana napunta sa alanganing sitwasyon ang kalipunan ng musikang Qin. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, bumaba mula sa itaas ang isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas at kulubot na mukha dahil sa katandaan. Humph, ang amoy na ito amoy ng isang eksperto. Nang makita ang matanda, nagbulungan ang mga naroroon sa kalipunan ng musikang Qin. Hindi ka panipaniwala, nagising na rin ang pangalawang pinuno ng kalipunan ng musikang Qin, si Elder Qin Kang. Lumalaki na ang gulo. Hindi sukat akalain ni Xiao Changfeng na ang kanyang pagmamayabang ay hindi lamang makakasama sa kanyang sariling mga nakatatanda, kundi maging ang isang malaking personalidad ay lumabas. Si Elder Qin Kang ay iginagalang maging ng maharlikang pamilya ng imperyo. Lumapit si Zhu Qin sa matanda at nagpaliwanag, Elder Qin Kang yi. Ngunit itinaas ni Qin Kang ang kanyang kamay upang pigilan siya. Lumapit siya kay Wang Feng at sinabi, siguradong may dahilan ang kamahalan sa kanyang ginawa. Kaya't ang kalipunan ng musikang Qin ay gagawa ng eksepsyon para sa iyo. Ngunit naparusahan na ninyo si Xiao Changfeng, at si Elder Gixiong ay nawalan ng isang braso dahil dito. Hayaan na natin itong matapos dito, maaari ba? Patawarin na natin sila sa pagkakataong ito. Habang sinusubukang mamagitan ng matanda, si Gixiong ay nanginginig pa rin sa sakit sa lupa. Nang marinig ang mga salita ng matanda, palihim na tinantya ni Wang Feng ang kanyang lakas. Hindi niya sukat akalain na ang kalipunan ng musikang Qin ay may isang eksperto sa rurok ng huling yugto ng kaharian ng Xuan Huang. Hindi nakapagtataka na ang isang makapangyarihang puwersa ay kinatatakutan ng tatlong imperyo. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Wang Feng, yamang si Elder Qin Kang ang namamagitan, bibigyan ko kayo ng respeto. Umiti ang matanda. Kung gayon, maraming salamat. Kinuha niya ang isang gintong card at iniabot kay Wang Feng. Ang lahat ng gastos ng kamahalan sa kalipunan ng musikang Qin ay libre, at magiging espesyal na panauhin ka namin. Sa anumang sangay ng kalipunan ng musikang Qin sa teritoryo ng mga imperyo, makakatanggap ka ng 20% na diskwento. Nang makita na hindi lamang hindi sinisisi ni Elder Qin Kang ang taong iyon, kundi binigyan pa siya ng e-card, nagulat ang mga tao at nagbulungan. Paano ito magtatapos ng ganito kadali? Sinira ng taong iyon ang mga panuntunan ng kalipunan ng musikang Qin, ngunit hindi lamang siya hindi sinisisi ni Elder Qin Kang, binigyan pa siya ng libreng serbisyo at Platinum EA card. Platinum EA card ng kalipunan ng musikang Qin. Siguro wala pang ilang tao sa imperyo ng Yaori ang may hawak nito. Kinuha ni Wang Feng ang card at mumiti. Kung mapilit kayo, nagpapasalamat ako. Itinuro ng matanda ang hagdan at inanyayahan si Wang Feng na umakyat. Bago umalis, binalaan niya si Xiao Changfeng, huwag kitang makita na lumabas ng kalipunan ng musikang Qin. Kung hindi, mamamatay ka. Gamit ang kanyang daliri, lumikha si Wang Feng ng isang espada ng enerhiya at itinapon ito sa braso ni Gixiong. Sa harap ng mga nangingilid na luha ni Gixiong, tumagos ang espada ng enerhiya at sumabog ang braso sa harap ng kanyang nagulat na mga mata. Nang makita ito, galit na tumingin si Gixiong. Ikaw. Hinarang ni Zhu Qin ang kanyang daraanan at idiniin ang kanyang sutla sa leeg ni Gixiong, nagbabanta, isang galaw mo lang, mawawala ang ulo mo. Alam ni Gixiong na wala siyang laban, kaya't yumuko siya upang iligtas ang kanyang buhay. Nagkunwari si Qin Kang na tumitingin sa kisem. Tila maraming gagamba sa kisem. Alam ni Zhu Qin kung ano ang ginagawa ng matanda at nakipagtulungan sa pag-arte. Tama si Elder Qin Kang, magpapadala ako ng mga taong maglilinis mamaya. Matapos ayusin ang lahat, lumingon si Wang Feng at tinawag si Yuyan, tawagin mo ang iba pa. Tumango si Zhu Yuyan. Masusunod, Panginoo.
Pagkatapos ay nawala siya. Bumaling si Wang Feng sa hagdan. Elder Qin Kang, mangyaring mauna. Masayang sumagot ang matanda, mangyaring. Nang makaalis ang lalaki, lumapit si Xiao Changfeng kay Gicheong. Elder Gicheong, ano ang gagawin natin? Pinipilit ni Gicheong ang kanyang sakit at sinabi, siguradong mayroon kang token ng pagtawag ng mensahe ng pinuno ng templo, tama ba? Kinuha ni Xiao Changfeng ang token at sumagot, binigay ito sa akin ni ama bago ako umalis. Hirap na hirap si Gicheong habang tumutulo ang pawis. Makipag-ugnayan ka agad sa pinuno ng templo at sabihin sa kanya na dalhin ang mga eksperto ng 4 na direksyon na templo upang patayin ang taong iyon sa lungsod ng Shenlin. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Inihagis ni Xiao Changfeng ang token sa isang lingkod. Makipag-ugnayan ka agad sa pinuno ng templo. Sumagot ang lingkod, masusunod. Tumingin si Xiao Changfeng kay Gicheong. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagpanggap si Gicheong na nagkukunwaring kalmado. Nagtanong si Xiao Changfeng, hindi na ba tayo sasali sa Grand Tournament ng Feng mo? Tumingin si Gicheong kay Xiao Changfeng. Kung gusto mong mamatay, sumali ka. Nagulat si Xiao Changfeng. Binuhat ni Gicheong ang kanyang dumudugong braso at lumabas ng kalipunan ng musikang Qin. Iniwan si Xiao Changfeng na nakatulala sa likuran. Nang makita ito, nagbulungan ang mga tao. Hindi ko akalain na ang batang pinuno ng 4 na direksyon na templo, isang malaking sekta na namumuno sa imperyo ng Yaori, ay darating sa ganitong punto.